Okay, good morning sa inyo mga brothers. Ituturo ko po sa inyo yung tamang paglalagay nitong oil seal. Ayan. Kasi po hindi naman po lahat ay alam yung paano paglalagay nito. Ngayon, gaano ba kahalaga itong oil seal sa ating makina? Ito po kasi ng ating makina ng motor, may mga oil seal yan sa labas. Alam naman natin lahat na ang trabaho nito ay pumipigil siya ng langis na manggagaling sa loob para huwag makalabas sa labas. Kasi pagka nagkaroon po ng problema itong oil seal, tumatakas po yung langis sa ating makina. Ang nangyayari, naubos yung langis sa ating makina. Isa po sa panggagalingan yun ng pagkasira ng ating makina. Ngayon, dapat malaman natin kung paano ang tamang paglalagay nito. Kasi po, hindi naman po lahat alam ilagay ito mga brothers. Ano ba yung trabaho nito? May tama bang pwesto to mga brothers? Kasi po may mga gumagawa at nakakapag-vlog, nilalagay lang nila yung tagas, yung oil seal, kasi tumatagas, pero hindi nila pinapaliwanag kung bakit ang oil seal ay ganito ang design at yung tamang pwesto niya. Ayan, alamin natin sa oras na ito mga brothers. Pero kung napasal ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated pagka mag-upload po ako ng mga bagong video. Okay mga brothers, ang oil seal po kasi meron pong tamang pwesto to mga brothers. Hindi po basta lagay ng lagay. Kasi po may mga pagkakataon ang ating mga customer pa nagpagawa sa atin, minsan baligtad ang kabit ng oil seal. Ngayon, pwede naman po itong baligtad mga brothers. Kaso ang mangyayari, hindi po siya tatagal. Kaya dapat ilagay natin sa tama ang paglalagay ng oil seal. Kasi po, gaya na sinabi ko kanina, ang trabaho po kasi itong oil seal ito mga brothers, kaya dapat nasa tamang pwesto. Ito po kasi, pagka nakalagay po sa ating makina, ang trabaho niya, yung langis sa loob ng ating makina, meron pong pressure yun eh. Meron siyang pressure na papalabas yung ating langis. Tutulak niya yung langis papalabas, kaya pag may singaw po ito o sira na yung ating mga lips ng ating oil seal, pwede pong panggalingan ng pagtagas. Ngayon, kaya po nagkakaroon ng tagas to pagka bidipesa yung lips. Pagka tumigas na po itong ating lips ng ating oil seal, hindi na po siya na makakapigil ng ating langis. Ngayon, ang trabaho po itong oil seal mga brothers, pag niligay nyo po yun ng tama, dapat po itong ating may groove o may kanal sa loob, iyan po dapat nasa loob mga brothers. At yung pong pantay, ito po ang nasa labas. Ngayon, bakit po siya pantay? Bakit po siya may kanal, may groove? Kasi po pagka nakasalpak po itong loob na to nakalagay sa loob, yung ating langis may pressure yan. Pagka nagkaroon po siya ng pressure, ang mangyayari po sa oil seal na to, bubuka po siya ng pagganon. Yayapos po siya sa pinaka dito po sa ating inside diameter ng ating makina. Pwedeng yung shafting o yung collar na nasa loob nito, yayapusin niya yun pabuka. Gaganon siya mga brothers. Ito, kasi may pressure na papasok dito. Pagka pumasok ang pressure dito, gaganon yung yung oil seal. Yayapos po dun sa collar o yung sa shafting. Ngayon, pag yumapos po, hihigpit niya ito mga brothers. Sa tulong ng spring, tutulungan siya. Hihigpit po siya mga brothers. Hindi po tatagas ang langis. Yan po ang trabaho niyan, kaya po may kanal yan sa loob. Yan mga brothers. Ngayon, dalawang klase ang oil seal. Isang local at saka isang original. Yung local, ang magiging advantage niya o disadvantage, yung kanyang lifespan mas maigsi kaysa sa original. Yung original niya mas mahabang lifespan. Kaya doon na po tayo sa original pagka magkakabit po tayo ng oil seal. Ngayon, ito pong outside, kaya po pantay ito mga brothers. Yan po yung nasa labas. Para pagka may pumisang tumasik na tubig, hindi po siya mag-i-stack ang tubig. Pagka mayroong dumi, napipigilan siya,
yung mga bakal-bakal, yung mga lupa-lupa o yung mga buha-buhangin, hindi po mapasok sa loob ng ating makina. Kaya po sa pantay. Ayan po yung nasa labas, yung pantay. Yung pong may kanal o may groove, yung po yung nasa loob. Para po para nagkaroon ng pressure, ito pong lips na nasa loob, yayapos po siya sa collar o sa shafting. Yan po yung trabaho nitong ating oil seal. Ngayon mga brothers, pag ang oil seal natin tumagal, patagalan sa init, kahit na siya original, tumitigas po yung kanyang lips. Ngayon, pagka nagkaroon ng pressure sa loob at hindi na po niya magawang pigilan yung kanyang kasi nga po may pressure hindi na niya mapigilan yung pagyapos dun sa collar o dun sa collar ng nasa gitna nito o yung shafting, dahil matigas na po yung lips, obligado na po kayo magpalit ng oil seal mga brothers. Kaya po nagkakaroon ng leak yung ating oil seal. Yan po yung trabaho ng ating oil seal mga brothers. Hindi po pwedeng magkabaligtaran to. Aba, ito nakaganto, nasa labas yung pinaka-groove nya. Hindi po, ang mangyayari po yan mga brothers, hindi po siya nakakatulong yung pinaka-pressure nya. Wala, papus siya, papus. May posibilidad pa na itulak ito ng pressure o matanggal, madaling masira. Yan po mga brothers. Kaya po ang paglalagay nito, dapat po yung pantay, iyan po yung nasa labas, at yung may groove, yung po yung nasa loob. Iyan po yung tamang paglalagay ng ating oil seal sa ating makina mga brothers. Kasi may mga pagkakataon, nagbabaklas ako ng makina, minsan baligtad yung oil seal. Madalas sa pagkakataon sa TMX 155, binabaligtad nila yung oil seal. Hindi po tama yun mga brothers. Dapat po yung kanyang pantay na sa oil seal, yan po yung nasa labas. At yung mayroon pong kanal, yung po yung nasa loob. Para po yung pressure magkaroon ng mapigilan niya yung pressure. At ito pong ating lips ay yung mapos doon sa ating shafting o sa ating collar. Ayan mga brothers. Ganyan po yung tamang paglalagay ng ating oil seal sa ating makina. Ngayon, madali naman po magtanggal ito mga brothers. Pwede nyo pong sungkitin. Kung talagang baklasin nyo, talagang papalitan nyo na talaga, susungkitin nyo na talaga yan. Obligado kayong sungkitin yan. Kung ano naman, may ibang pagkakataon, ini-screw nyo to. Ini-screw at saka po hinihila. Metal screw lang po. Ayan, ganyan lang po yung ating paglalagay ng ating oil seal mga brothers. Ngayon, kailangan po yung pantay. Pantay po dito pagka nilagay nyo. Hindi po pwedeng tabingi. Kailangan pantay na pantay siya. Ayan mga brothers. Okay, sana po may natutunan po kayo sa pagkakataong ito kung paano ang oil seal magtrabaho at paano maglagay ng oil seal sa ating mga makina. Ito po mga brothers, para ako po ito. Ito po yung sa sprocket. Ayan. Ganyan lang po yan. Okay? Sige po, hanggang dito lang. Maraming po salamat mga brothers. Mabuhay po ngayong lahat.